Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang inyong kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ang ating pong papaksay ngayon sa episode nito ay yung po bang maligno na kung tawagin po ay 18 Marines. Ito po ay isang kababalaghan, ito ay isang malisyosong pagtatangka na guluhin ang mga issue sa ating pong bansa. Ito pong mga marino, nagpapakilalang marino, dalawa lang yata ang totoong marino ron. Yung iba ay dating mga sundalo, yung iba mga kaibigan ay dishonorably discharged na miyembro ng Philippine Military, ngunit nakuha silang maging security bodyguard ni ex-Congressman Saldico. Si ex-Congressman Saldico, mga kaibigan, ay napatanyag o nakilala sa unang pagbubulgar ni Sara Duterte na may control ng budget ay isang nangangalang Saldico at ang kanyang boss na walang iba kundi ang Speaker of the House na si Congressman Martin Romualdez. Yan po ay pet peeve o paboritong atakihin ni Sara Duterte. Kaya nung araw pa, diyan ko po nakilala si Saldico na isang party list congressman ng Ako Bicol party list, mga kaibigan. At siya po di umano ang bilang pasimuno ng mga flood control budget, mga racket dyan sa DPWA, saka sa racket sa paglustay ng budget ng Pilipinas ay si Saldico. Ganun pa man, sa kadahilanan ng mga kumakapal ng mga issue, bumabalot sa kanyang personahe, nakuha niya pong patutuhanan ng mga bintang na ito sa kadahilanan ng hindi niya pagbalik o ang kanyang hindi pag-uwi sa Pilipinas. Number one, yung hindi na siya ulit kumandidato. Number two, ayaw niya nang tumapak muli sa Pilipinas. At bagamat na-cancel na ang kanyang passport, nakuha po nitong magpunta sa mga ibang bayan, ibang bansa na kayang kumuha ng panibagong passport na galing sa bansang iyan. Ganun pa man, lumalabas na yung kanyang mga bodyguard ay na-access o nakuha ng ibang tao at ito ay sinamantala nila yung sama ng loob ng mga sundalong ito, yung mga bodyguard na ito. 180 pala yan. Pero itong 18 lamang ang nahikayat ng abogadong si Levi Balicod, mga kaibigan, upang sirain ang pagkatao nila Martin Romualdez, Saldico at Presidente Marcos. Mga kaibigan, masyadong maselan ang kanilang mga sinasabi. Ang problema, hindi nila pinagbuti. Mukhang malisyoso nga yung kanilang abogado at minadali masyado itong kanilang mga testimonya, itong kanilang mga narratives tungkol po sa di umano ay pagdidistribute, pagdideliver ng mga basura. Ang tawag po nila sa napakalaking pera na cash basura. Yung pong code nila. At dinalagay ito sa mga mali-maleta sa dalawang kadahilanan. Una, matibay na lalagyan. Pangalawa, natatansya dahil sa pusa laki, iba't ibang laki, tatlong klaseng laki niyan. Medium, big, at saka small, ay nalalaman nila kung ilang milyon o ilang bilyon ang laman ng isang maleta. Ganun pa man, masyado yata minadali ito, dinabalikod sapagkat nais nila na ma-divert ang mga issue na kailangan bago sumabog yung pong pagbasa ng mga charges kay Duterte ay maging okupado na tayo
sa pag-himay ng bagong issue. Ang mga development po nito, kahapon, nagpunta po ito si Atty. Balikod. Pwede dapat tignan mabuti ang background ng abogado nito, questionable. Gusto pa naman maging senador under Sara lineup. Nagpunta po sa NBI kahapon at binabawi niya yung mga ibang affidavit ng mga Marines na ito sapagkat nais niyang baguhin o gawing mas angkop sa kanyang agenda. Ito po mga sinumpaan sa Salaysay. Hindi po pumayag yung bago pong direktor ng NBI ni si Atty. Melvin Matibag. Director Matibag ng NBI ay alisto po yan. Hindi niya po pinayagan na bawiin ni Atty. Balikod ang mga testimonyang nasumpaan na ng notaryo at sinumpaan na ng mga witnesses niya, mga kaibigan. Ngayon, ano po pinupunto natin dito? Una, bakit ba natin pinapayagan itong mga ganitong klaseng testimonya? Bagay, mga dating sundalo ito. Nakakasira po yan sa mga sundalo. Dapat yung kanila pong mga kasamahan, pigilin sila. Marino, dapat yung Marines high moral yan, matapang yan. Yung pala magpapagamit sila sa mga politiko at gagawin nilang panggaganso ang kanilang pagiging bodyguard o pagiging dating sundalo. Hindi po nararapat yan. Akala ninyo ay mga dating sundalo ay sumusumpa na nag-deliver sila ng pera sa mga importanteng personahe. Lahat ng personahe na binibigyan ng pera di umano ay upang masira sila sapagkat lahat ay hindi kalyado ni Duterte. Sino-sino yan? Mga kaaway ng mga Duterte o ni Sara. Speaker Romualdez, Sonny Trillanes, Laila de Lima, BBM Marcos. Kalahin ninyong ultimo si de Lima, binigyan ng bulto-bultong pera, mga kaibigan. Hindi naman siya congresswoman, siya ay nakakulong. Ngunit sa epidemic na yan, na isinumiti na at gustong baguhin ni Balikod, mga kaibigan, tumanggap daw ng pera, pinadalahan ni Saldico ng ilang maletang mga kwarta. Hindi naman siya congresswoman noon, hindi nga siya senador, siya ay bilanggo. At sinasabing dinala sa kanyang opisina, hindi nag-opisina yan sapagkat siya ay bilanggo sa Philippine National Police Custodial Center. Yung kay Marcos, akalain po ninyong maniniwala ba kayong magdadrive ng 12 hours ang mga magdi-deliver ng pera sa Ilocos pa. Tatlo ang bahay ni Marcos dito. Meron sa San Juan, meron sa Malacanang, meron sa Quezon City. Bakit po sa Ilocos? Sapagkat dyan nakatatak ang Marcos, Ilocos Norte. Ano po dapat natin gawin dito? Una, dapat wag palagpasin ito, dapat masusing imbestigahan ng National Bureau of Investigation, kasama na yung abogado at kasama na yung kanilang mga handlers. Ang lumalabas na may pasimuno nito ay sila Mike Defensor, dating congressman ng Quezon City, na masyadong malapit kay Gloria Macapagal Arroyo, na si Gloria Macapagal Arroyo ay masyadong dikit na dikit kay Rodrigo Roa Duwag Inutil Duterte, mga kaibigan. Akala ninyo, ultimo si De Lima, sapagkat galit sila kay De Lima, binigyan di umano ng milyon-milyon. Wala nga pera yan. Ang kanya lamang inasal ngayon ay kanyang sweldo dyan po sa Kongreso. Binibisita ko po yan sa kulungan sapagkat naniniwala ko
na siya ay biktima tulad ng paniniwala ng maraming mga matitinong Pilipino. Sila Father Bobby Reyes, sila Cardinal Pablo David, mga matitinong mga tao, ang paniniwala nila ay unjustly. Ultimong si Egay Arisi nung nakausap ko nung araw, nung hindi pa siya ganito kabulgar at ka-careless, mga kaibigan. Ang sabi niya, Liberal Party po siya, sabi niya. Kawawa naman yun si Senator De Lima. Walang kasalanan, 100% nakulong. Pinagtulong-tulungan nilang ikulong. Yan po ang mga dapat na panindigan ngayon at ipaglaban ni Congresswoman Laila De Lima. Sapagkat kung hindi niya po yung mabibigyan ng katarungan, sayang ang kanyang pagiging mambabatas, sayang kanyang imahin na isa sa mga pangunahing Pilipinang matapang na hindi lumuhod, hindi napatras, hindi napayuko ni Rodrigo Roa Terrorist Duterte. At ito pang isa pa ang malaking iskandalo, di umano, nilagyan nila ito mga marino, nagdala sila ng pera sa mga investigador ng ICC. At sa paninindigan ni Balikod, si Duterte daw ay biktima ng kidnapping. Kidnapping sa harap at kasama ang kanyang abogado nung siya kinidnap sa kabila ng kanyang pagkaroon ng warrant of arrest, sa kabila ng presensya ng kanyang asawa, pamilya, sa kabila ng karamihan ng media ay nandun, paano siya makikidnap? Ang totoo niyan, totoo may warrant of arrest siya, at sapagkat tayo po ay wala nang ugnayan sa International Criminal Court, yung lumabas ang kanyang warrant of arrest, pinadala po yan sa Interpol. At ang Pilipinas ay isa sa mga signatories sa agreement ng Interpol, International Police o Interpol. Mga kaibigan, kung hanggang ngayon ay meron pa mga nabubuhay ng mga balikod, meron mga nabubuhay, naglilipa ng mga tupasyo, mga suntay, yan ay sapagkat kinakayanan natin na tiisin na meron mga tarantado mga ganito. Dapat yan ma-disbar sa pagka-abogado, kapareho po ng napakabastos na abogado, traidor at napakababoy. Abogado siya ng mga sindikato, ang pangalan Ferdinand Topacio. May balita ko, gusto pa maging presidente ng National Press Club. Talaga masyado na po ang pag-alipusta sa pagkatao, pagkabobo ng mga Pilipino, na kaya natin tiisin magkaroon ng mga balikod, kaya natin tiisin magkaroon ng mga Mike Defensor, mga Marcoleta na umibabaw at pakinggan ng ating media. Abay, too much is too much. Masyado na po yan. Bakit? Sapagkat para bang tinatanggap ng Pilipino na posible at normal na magkaroon ng Marcoleta, tinatanggap natin na magkaroon tayo ng mga Robin Hood Padilla dyan sa ating Senado. Tinatanggap natin na manatili for a while na maging Senate President ang isang magnanakaw na politiko na pareho ni Escudero. Enough is enough. Ito po, iwawakasan na natin, unti-unti, ipakita natin. Na may natitira pang dangal ang ating lahing Pilipino. Iwaksi po natin itong mga ganitong klaseng tao. At dapat si President Bongbong Marcos ay gumawa ng lahat ng paraan upang maparusahan itong nag-akusa sa kanya ng isang napakamalisyosong bintang na siya yung ay tumanggap ng bilyong-bilyong pera mula sa isang congressman at nag-deliver sa kanyang bahay sa Ilocos Norte
yung Malacanang of the North, nag-deliver 12 hours away by land ng bilyong-bilyong pera. Ipapagkatiwala sa sundalo ang mag-deliver sa presidente ng bilyong-bilyong lagay. Abay, dapat yan ay usigin, dapat huwag nating patuwarin, at ni sa guri-guri, huwag natin i-consider na posible palang magkandidato ang senador, pagka-senador, ang isang balikod. Baka mamaya magkaroon pa ng lakas ng loob na kumandidato na rin senador ang mga Topacio at Suntay at ilang pang mga sanggano at baboy sa ating lipunan. Baka naman ultimong si Atong Ang ay maging senatorial candidate na rin, sapagkat ang isang racketer na racket ng malaking racket na alalay lamang ni Duterte, ginawa ninyo senador, at alam po ba ninyo na nag-ambisyon pa maging presidente? Ganyan kaliit ang tingin ng mga politiko sa ating mga mamamayan, sapagkat pinapayagan natin, enough is enough, titigilan na po natin ito, magsama-sama tayo, sumama po kayo sa kawal ng demokrasya, magpa-file po tayo ng mga disbarment cases, magpa-file po tayo ng mga petisyon, magpa-file tayo ng mga manifestasyon sa international institutions, at ang maging kapital ko lamang po ay kayo na nakalagay, nakasubscribe kayo sa akin. Wala naman kayong mga pangalan doon, pero nandun ang bilang ninyo. Sa ngayon, meron na po tayong 123,281 subscribers. Magkampanya po kayo, padamihin pa po natin. Ito po ang ebidensya na meron pang mga naniniwala mga Pilipino sa mga taong pareho ko na tinatawag ni Duterte na may topak, tinatawag ni Sara Duterte na kawawa naman, wala nakikinig dyan sa karbonil na yan, at tinatawag pa ng mga kalaban na matanda daw. Okay lang. Ang usapan dito ay matanda pero hindi umaatras, matanda pero lumalaban, matanda pero lalaban at maninindigan pa rin, sapagkat ako'y Pilipino. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!